Samahan niyo po ako sa pananalangin. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na mabuti at tapat sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na nagpahayag ng iyong sarili, nagpahayag ng iyong kalooban sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Dalangin ko Diyos na sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita ay ang banal na Espiritu ang magbigay ng kalinawan sa isipan ng bawat isa. At dalangin ko po Panginoon na sa pamamagitan ng pag-aaral namin ay patuloy na lumago sa pananampalataya ang aking mga kapatid Panginoon. Dalangin ko po na bigyan niyo ako ng karunungan nang sa ganun o Diyos ay maipahayag ko ito Panginoon, maituro ko po ito ng malinaw at maayos. Lord, yung mga kapatid namin na wala po o Diyos, paalala niyo na ito yung araw o gabi ng aming pag-aaral Panginoon at dalangin ko Diyos na sa pag-aaral namin na ito Panginoon ay ikaw lamang po ang siyang maluwalhati. Salamat po sa inyo namin ito ipinagkakatiwala. Purihin ka, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, yun, praise God dahil nag-resume na ulit yung ating online Bible study. At ang pag-aaralan natin ngayon, hindi natin papatagalin, ay ang Foundation of the Christian Faith. So ito ay systematic theology, simple systematic theology na hindi ganon ka sobrang lalim, kahit yung mga terminology na gagamitin ko ay hindi ganon kalalim, mas hangga't maaari ay maunawaan ng bawat isa sa atin. I hope na meron kayong mga notebook at meron kayong mga ballpen para sa ating notes, or pwede kayong mag-screenshot para i-copy nyo na lang o i-copy nyo na lang yung mga nandiyan sa slides. So, ang una nating pag-aaralan sa gabing ito ay walang iba syempre kundi ang salita ng Diyos o yung Word of God, yung Bible. Yan muna yung pag-aaralan natin. Syempre dahil ito yung pamantayan ng ating pananampalataya at ating pamumuhay. Bagamat nakaraan na pag-aaralan na natin ang sola scriptura, pero dito ay mariremind tayo ibang kumbaga iba naman yung teaching ngayon kaysa sa nakaraan. Pero ganun pa rin, mabilis pa rin naman siyang maunawaan. So, teka lang. Yan. Ang pag-aaralan natin dito sa chapter 1, salita ng Diyos, I think mga 3 linggo natin itong pag-aaralan. The Word of God. So ito yung pag-aaralan natin. 3 to. Una, paano natin matututuhan ang tungkol sa Diyos o paano natin makikilala ang Diyos? How can we learn about God? No? Pangalawa, nagsalita ang mga tao mula sa Diyos. Men spoke from God. At pangatlo, ang katotohanang pangkasaysayan, historical facts. So, itong historical facts na to, hinabol ko lang to. Actually wala siya sa lesson natin, pero hinabol ko lang para at least meron tayong ideya sa nangyari sa history tungkol sa salita ng ating Panginoon. At yung yung pag-aaralan natin is part dito sa book ni Roger Weil na Foundation of the Christian Faith. So may kinuha ako doon, may binawas at meron din namang idinagdag. So yan yung yan yung pag-aaralan natin sa gabing ito. So okay. So start na tayo sa number 1. Ito yung tanong, paano natin matututuhan ang tungkol sa Diyos? Paano natin makikilala ang Diyos? How can we learn about God? So noong 1510, merong isang monghe at alam ko kilala nyo na ito, isa siyang German monk at ang pangalan niya ay Martin Luther. Si Martin Luther ay bumisita doon sa Rome at doon sa Rome merong isang hagdan na na marmol. Marmol siya. Ngayon ay tinatawag ngayon yon na Scala Sancta. Yun yung tawag sa marmol na yon.
ang sabi, ayon sa paniniwala, dinala raw ito sa Jerusalem, mula sa Jerusalem dinala ito patungo sa sa Roma noong 4th century o noong ika-4 na siglo, sapagkat pinapaniwalaan na yung hagdan na yon, yung marmol na yon, ay yun yung dinaanan ni Jesus Christ. No, yun yung hagdan na binabaan ni Jesus Christ pagkatapos niyang humarap kay Pontius Pilate. So, yun yung belief nila, kaya pala ganun yung ginagawa, yun yung hanggang ngayon ay paniniwala. So, tinuturo ng Roman Catholic Church na kung ang isang tao ay aakyat siya doon sa mga hagdan na yon habang nakaluhod, tapos hinahalikan yung bawat baitang, okay, bawat step ng hagdan na yon, tapos nagdarasal ng Lord's Prayer, yung Ama Namin, sumasalangit ka, yan, pinagpipray. Habang ginagawa daw yun, nakakatulong daw yun para yung isang tao na nasa purgatory o nasa purgatorio ay maligtas. Okay? Kaya ginagawa nila yung maring ginagawa ng mga tao, nananalangin sila, yan yung sinabi ko na Lord's Prayer, tapos ang purpose nila kung bakit nila ginagawa yun, para yung kamag-anak nila na nasa purgatorio ay makaligtas. Ngayon, itong si Martin Luther ay ginawa niya rin yun. Okay? Ginawa niya rin yun. Inakyat yun ni Martin Luther nung nakaluhod. Tinawakan niya bawat baitang, nagdarasal siya, hinahalikan niya. Tapos nung nakarating na siya sa itaas, natanong niya sa kanyang sarili. Ito yung tanong niya. Sino ang nakakaalam kung talagang nakalulugod ang mga bagay na ito sa Diyos? Yun yung tanong niya. Kasi ang mga tao ganun yung ginagawa eh. Ngayon nagkaroon siya ng question. Kaya ang maganda na yung mga practices, hindi lang tayo basta sumusunod kundi dapat tinitingnan na iniisip natin, nagkakaroon tayo ng question na ito ba talaga ay pinapagawa ng Diyos? Okay? Yun yung tanong ni Martin Luther, na sabi niya, sinong nakakaalam na itong ginagawa namin o ginagawa ko ay talagang nakakalugod sa Diyos? So may question si Martin Luther. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, maraming tao ang nagtatanong ng katulad ng kay Martin Luther o may kahawig kay Martin Luther. No? Ang question nila, paano ko malalaman yung katotohanan tungkol sa Diyos? Paano ko makikilala ang Diyos? Saan ako hahanap ng mga sagot sa mga katanungan ko? At alam nyo, yung question na yan, paano ko makikilala ang Diyos? O paano ko malalaman ang katotohanan tungkol sa Diyos? So sa gabing ito, masasagot yan ng dalawa nating sagot sa tanong na paano natin matututuhan ang tungkol sa Diyos o paano natin makikilala ang Diyos. Masasagot yan sa pamamagitan ng dalawang aklat. Okay? Unang aklat ay ang aklat ng kalikasan. Okay? Pangalawa, yung aklat ng Diyos, which is yung Bible. So yan yung pag-aaralan natin. Paano natin matututuhan tungkol sa Diyos? Paano natin malalaman ng katotohanan tungkol sa Diyos? Titingin tayo sa kalikasan. Paano natin makikilala ang Diyos? Titingin tayo sa salita ng ating Panginoon. So, yan yung una natin. Okay? Yan. Ang una ay ang aklat ng kalikasan o the book of nature. So, merong tinatawag na general revelation. So, ang sabi dito ni Ronald Hanko sa kanyang book na Doctrine According to Godliness, ang sabi niya, ang general revelation ay ang terminong kadalasang ginagamit upang tukuyin ang paraan ng Diyos sa pagpapakilala ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan, konsensya at kasaysayan. Ang terminong ito ay ginagamit bilang kaibahan sa special revelation na siyang nagpapahayag ng kaligtasang hatid ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa mga kasulatan. So ito yung general revelation. Ang general revelation, ito daw yung paraan ng Diyos ng pagpapakilala niya ng kanyang sarili. Una, sinabi sa kalikasan. So mamaya huli natin yung kalikasan. Sa conscience, di ba lahat ng tao ay may conscience?
'di ba? Yung konsensya natin, yan nagsasabi ng kung tama o mali o dapat mong gawin yung isang bagay o hindi, 'di ba? May konsensya ang tao. Kaya yung tao may morality o dahil sa Diyos, dahil may Diyos na lumikha sa kanya. Okay? So, sa kasaysayan, nakita natin sa kasaysayan na ang Diyos ay pinahayag niya ang kanyang sarili, kumikilos ang Panginoon, gumagawa ang ating Panginoon. So, yan yung yung general revelation. At isang part ng general revelation ay ang book of nature, no? Yung ang Diyos nagpahayag siya ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan, ng nature, ng kanyang creation. Ganyan ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. So, may special revelation. Ang special revelation ay ang salita ng ating Panginoon o yung Word of God. So now, ano ba yung aklat ng kalikasan? Ano bang aklat ng kalikasan? So, ito yung mundo. Ito yung buong sansinukob na ating tinitirhan. Yan yung nature, creation ng ating Panginoon. Walang salita sa mga aklat na ito katulad ng sa Bible na puro words, no? Yung nature, wala siyang salita, pero sa kabila na wala siyang salita, ang lahat ng bagay na nakikita natin dito sa creation ng Panginoon sa Book of Nature ay may kwentong ipinapahayag, no? At ang pinapahayag nito ay merong manlilikha, no? Sa nature pa lang makikita na natin na merong manlilikha, di ba? Titingin tayo sa araw, buwan, mga bituin, no? Mga ibon, mga hayop, kahit mga insekto, bundok, kapatagan, no? Ang dami niyan, kahit mga ilog, puno, bulaklak, at mga bunga, at sa uli tayong mga tao, no? Na pinagkalooban ng ating Panginoon o nilikha niya na merong kamanghamanghang mga kakayahan. So ang lahat ng ito nung sa creation na makikita natin lahat ng makikita natin sa nature ay nagpapahayag na may isang kamanghamanghang persona na tinatawag nating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin mula pa noong unang panahon. So, yung creation, nagpapahayag yan na merong creator, merong Diyos na lumikha. Of course, hindi naman yan basta hindi naman basta nagkaroon lang ng pagsabog at pagkatapos ay nagkaroon ng mga puno, nagkaroon ng mga bundok at kung ano-ano na nangyari. No, tandaan natin merong creator. So yung kalikasan nagpapahayag yan na merong creator. Ito yung sabi ng Bible, no, sa Genesis chapter 1 verse 1. Ang sabi, ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Yan yung unang verse sa Bible. Pinapahayag yan. Ang unang verse sa Bible, hindi pinapahayag yung creation, hindi yung ultimate na pinapahayag yung creation. Ang message ng Genesis chapter 1 verse 1 ay merong creator. Okay, nakapatungkol ito sa creator na may lumikha, yung langit at lupa, lahat ng naroon, ang Diyos ang siyang lumikha. Okay? So, kaya sa creation, makikita na natin na merong Diyos. Ang sabi ng mga awit 19 verse 1 to 3, nagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi naririnig. Alam ninyo mga kapatid, yung creation ng Panginoon, 'di ba, yung kalangitan, nagpapahayag daw yan ng kalwalhatian ng Diyos. Alam nyo, kahit matigil yung pangangaral ng mga mensahero ng Panginoon, kahit yung mga tao hindi mag-preach, matigil yung mga bibig ng mga preacher sa pagsasalita tungkol sa kalwalhatian ng Diyos, pero yung creation, every seconds ay nagpipreach sila, nagdideklara sila, dinideclare nila na merong Diyos na lumikha, pinapahayag nila yung kalwalhatian ng ating Panginoon.
araw-araw, gabi-gabi, bawat segundo, yung tumingin ka lang sa creation, nagpapahayag yan, pinapangaral nila na merong Diyos na manlilikha. Okay? Kaya tumingin ka lang sa creation alam mo na na merong Diyos. Pinapahayag nito yung kalwalhatian ng ating Panginoon. Di ba? Yung creation nga, namamangha na tayo Paano pa yung creator? Talagang sobrang nakakamangha yung creator natin. So sa Romans 1:19 verse 20, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. So tingnan ninyo mga kapatid. So yung ang Diyos, sabi di ba, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita ng mga tao, hindi nakikita ng mga mata, pero nauunawaan at nakikita sa paano? Sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. So yung kapangyarihan ng Panginoon, yung pagka-Diyos ng Diyos, nakikita pala sa kanyang maginawa, sa kanyang creation. Kaya yung tao, wala silang may dadahilan. Hindi nila pwedeng sabihin na walang Diyos. Bakit? Kasi yung creation, nagpapahayag yan ng power ng Diyos, nagpapahayag yan na merong Diyos. Okay? So yan yung book of nature, yan yung aklat ng kalikasan, pinapahayag niyan na merong creator, na merong Diyos. Kaya tayong mga tao, ang mga tao, 'di ba, sinasabi nila na walang Diyos, no? May mga atheist, di sila naniniwala sa Diyos. Pero ang magandang sabihin sa kanila, tumingin na lang kayo sa creation, makikita ninyo na merong napakatalino, napakamarunong, napakamakapangyarihan na lumikha dahil pinapahayag ng kalangitan ang kalwalhatian ng Panginoon. No? So, pero kahit ng aklat ng kalikasan ay nakabukas sa harap natin, nakikita natin at napagmamasdan natin, namamangha tayo, 'di ba, sa book of nature, pero hindi ito sapat. Okay? Hindi ito sapat para malaman natin yung tungkol sa Diyos. Okay? Kung ano yung ginawa ng Diyos na pagliligtas sa mga tao. Of course, di naman natin malalaman kung ano yung kalooban ng Panginoon, no? Ay titingin tayo sa langit, Lord, ano ba yung kalooban mo? Pag tumingin ka sa langit, tumingin ka sa mga puno, hindi mo naman malalaman di ba? Lord, paano ako maliligtas mula sa kasalanan? Hindi mo naman malalaman pag tumingin ka sa creation kasi hindi yan sapat. Okay, pero ang Diyos ay nagbigay sa atin ng napakahalaga na libro. Okay? So kaya kailangan makilala natin ng Diyos. Halimbawa, 'di ba? Paano natin malalaman na ang Diyos ay triune God? Paano natin malalaman na ang Diyos ay pinahayag niya siya ay isang Diyos na may tatlong persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Paano natin malalaman kung paano ililigtas ng Diyos ang tao? Paano natin malalaman kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, yung perfect will ng Diyos? Kung wala yung banal na kasulatan. Kaya salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan. Yun yung napakabuti ng Panginoon Hindi siya katulad ng Diyos ng deism na may lumikha ng mundo pagkatapos iniwan na lang, hinayaan na lang yung tao na mag-progress, no? Pero ang Diyos hindi. Siya yung nagkakalinga sa kanyang mga tao at nagbigay siya ng aklat niya mismo para malaman ng mga tao yung kaniyang kalooban. Ang sabi ng 1689, Confession of Faith, sa Kabanata 1, ang banal na kasulatan, ang sabi dito, ang banal na kasulatan lamang ang sapat, tiyak
at di maaaring magkamali na tuntunin pamantayan ng nagliligtas na kaalaman, pananampalataya at pagtalima. Ang kalikasan at gawa ng Diyos ng paglikha at probidensya ay nagbibigay ng malinaw na patotoo sa kanyang kabutihan, karunungan at kapangyarihan na anupat ang tao na hindi pumapansin sa patotoo nito ay walang maidadahilan. So, may kita natin sa unang part na to, yung binasa ko, may kita natin dito yung yung general revelation. Nandiyan din yung providence ng ating Panginoon, yung creation. So, kaya nga sinasabi ko, sa creation pa lang, makikita na natin yung kabutihan ng Diyos. Tingnan ninyo, ang Diyos napakabuti. Nilikha niya ang lahat, hinanda niya ang lahat bago niya nilikha ang tao. Diba? Nandito tayo, binigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. Diba? Ganyang kabuti ang ating Panginoon. Okay? Tingnan mo sa sa creation, yung mga pananim, yung mga puno, yung mga bunga, 'di ba? Pagpapalaya ng Panginoon, nagpapahayag yan ng kabutihan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos, pinahayag niya sa kanyang creation, 'di ba? Sino makakaunawa sa talino ng ating Panginoon, sa karunungan ng Panginoon? Paano ginawa ng Diyos yung mga tao, 'di ba? Yung mga puno, iba-iba. Yung mga tao, hindi magkakamukha, magkakaiba-iba tayo. Iba-iba yung species ng mga hayop, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad sa sa lupa, ng mga hayop na nasa dagat, magkakaiba-iba. Ganyan karunong ang ating Panginoon, ganyan kadakila yung kanyang karunungan at syempre yung kanyang kapangyarihan. Paano nalikha ng Diyos ang mga bagay na narito? Syempre, ito ay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So sa susunod, ang sabi dito, ngunit ang mga ito ay hindi sapat sa kanilang sarili na makapagbigay ng kaalaman at kalooban ng Diyos na kailangan para sa kaligtasan. Yung sabi ko kanina, na yung creation, hindi yan sapat para malaman natin yung tungkol sa kaligtasan. Okay? Dahil dito, ang maawaing Panginoon sa iba't ibang panahon at ibang paraan ay naghayag ng kanyang sarili at ipinaalam ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. Bukod dito, upang lalong matiyak ang pangangalaga at pagpapalaganap ng katotohanan at ang pagtatatag at kaaliwan ng iglesia laban sa likas na kasamaan ng tao at sa linlang ni Satanas at sa sanlibutan, ginawa niya ang buong pagpapahayag ng kanyang sarili at ng kanyang kalooban na maisulat. Okay? Kasi yung tao, diba yung tao kasi likas sa tao yung sinungaling. Pero may truth na ipinapahayag ang Panginoon. Di ba noon yung mga prophet, nagsasalita sila, pinapahayag nila yung salita ng Diyos. Pero hindi sapat na bibig lang, yung salita lang. Kundi dahil ang Diyos para meron tayong batayan ng ating pananampalataya para ang tao ay hindi maligaw, yung salita niya, yung pagpapahayag niya ng kanyang sarili, yung pagpapahayag niya ng kanyang kalooban na isulat ito. Okay? At kaya meron tayong Bible, meron tayong salita ng Panginoon. Ito yung aklat ng Diyos. So dito natin makikilala ang Diyos. Sabi, at yung mga paraan ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kalooban nung una ay matagal nang natigil, ang banal na kasulatan ay naging lubos na pangangailangan ng tao. So ang kailangan natin sa mundong ito ay ang salita ng ating Panginoon at ito yung aklat ng Diyos. Pangalawa, ito yung aklat ng Diyos, ang Biblia, the Book of God, the Bible. So ano ba ang Biblia? Okay, ano ba ang Biblia? Ang salitang Biblia, sabi ng sa gotquestions.org Tagalog, ang sabi nila, ang question, ano ang Biblia? Sabi dito, ang salitang Biblia ay nanggaling sa salitang Latin at Grego na nangangahulugang libro. Isang angkop na pangalan dahil ang Biblia ay ang aklat para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. So yung Bible para ito sa lahat ng tao at para sa lahat ng panahon. Ito ay aklat na walang katulad at katangi-tangi sa lahat ng aklat. Walang makakatulad sa Bible. So ang Biblia ay binubuo ng 66 na mga aklat
Kasama sa mga ito ay ang mga aklat ng kautusan gaya ng Levitico at Deuteronomio, mga aklat kasaysayan gaya ng Ezra at mga gawa, mga aklat ng aklat tulaan gaya ng mga awit at mga ngaral, mga aklat ng hula gaya ng Isayas at Pahayag, mga talambuhay na gaya ng Mateo at Juan at formal na sulat gaya ng Tito at Hebreo. So yun yung sabi ng may katanungan o gotquestions.org. So ano daw ang Biblia? Ito ang Bible, ito ay isang koleksyon ng 66 books na original na isinulat sa Hebrew, Aramaic at sa Greek. Okay, sa Grego. At sinulat ito sa loob ng humigit kumulang 1,600 na taon. Ganyan kahaba. Tingnan ninyo, ang haba ng bago mabuo yung Bible, yung pagkakasulat sa Bible. Pero lahat yan nag-harmony sa isa't isa. At lahat ng yan syempre ay tumutukoy kay Jesus Christ. So sa kabilang sa mga manunulat nito ay ang mga propeta. Yan yung mga sumulat sa Bible, mga prophet katulad ni Moises, na Isaias, may mga hari na sumulat dito like si David and si Solomon, may magsasaka si Amos, si Prophet Amos, may maniningil ng buwis, kilala natin si Matthew at merong doktor si Lucas at marami pang iba na masumulat ng Bible. So sa kaubuan, ginamit ng Diyos ang humigit kumulang 40 iba't ibang tao upang ibigay sa atin ang kanyang salita upang makilala natin siya at ang kanyang dakilang kaligtasan. Yan yung Bible, ganyan yung ginawa ng Panginoon. So tandaan natin, ito lamang sa lahat ng mga religious book sa mundo ang aklat ng Diyos. Okay? Yung Bible lang. Okay? Yung mga confessions, mga creeds, mga iba pang mga libro na isinulat ng mga faithful authors, bagamat mahalaga at kapakipakinabang para sa church, pero tandaan natin hindi ito kapantay ng Bible. Hindi kapantay ng Bible ang mga book na ginawa ng tao. So hindi natin maaring dagdagan o ni maaring bawasan yung Bible. Okay? Dahil ang Bible ay hindi kulang, hindi sobra. Hindi natin pwedeng sabihin na etong verse na to parang ayoko to paniwalaan. No? Etong verse na to parang sobra to. No, hindi sobra ang Bible. At hindi mo rin pwedeng sabihin na kulang ang Bible na meron ka pang idadagdag doon. No? Parang gusto ko tong idagdag sa Bible. No. Wala nang idaragdag sa Bible. May paniniwala na sinasabi na yung mga ginagawa ng mga Christians ngayon karugtong ng Book of Acts. Hindi ho totoo yun. Tapos na yung Bible. Kumpleto na yung Bible. Wala tayong idadagdag. Wala tayong ibabawas. Okay? So, at yan yung katotohanan na babahagi ko rin sa inyo. Sabi dito sa number 1, hindi natin pwedeng dagdagan o bawasan ang mga nakasulat sa Biblia. Okay? Ang sabi ng Deuteronomio 4 verse 2, huwag ninyong daragdagan, ibabawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong matupad ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo. No? So sa panahon nila Moises, ay ang Bible pa lang nila noon, yung Torah. Ito pa lang yung Bible, yan pa lang yung salita ng Diyos sa kanila. At sabi ni Moises, huwag niyong daragdagan, huwag niyong babawasan para masunod ninyo yung mga utos ng ating Panginoon. Matupad ninyo yung mga utos ng Panginoon. And ito'y applicable sa buong Bible. Okay? Huwag nating daragdagan, huwag nating babawasan yung Bible. Kasi binigay ito sa atin para masunod natin yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Okay? Kaya kung may tao na nagdadagdag o nagbabawas ng Bible, ang taong yon ay nagtuturo ng mali o gumagawa ng kamalian. So ang sabi ng Pahayag 22 verse 18 and 19, aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito.
Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. So makikita natin may warning, no, may babala, no, at ang babala ay wag papakialaman yung Book of Revelation, sinasabi ni John. No, wag niyong babawasan, wag niyong dadagdagan kasi may consequence kapag ginawa mo yon. And pwede rin natin itong i-apply sa buong Bible na kung saan, kagaya ng sabi ko kanina, hindi natin pwedeng bawasan at hindi natin pwedeng dagdagan ang Bible. Alam niyo sa gospel ni Mark, si Jesus Christ kinondemn na niya yung mga Pharisees. Bakit? Kasi yung mga Pharisees, ang lalakas ng loob nila na magdagdag ng sarili nilang tuntunin at tradisyon sa salita ng Diyos. No? Ito nandun yung legalism na ginagawa ng mga Pharisees. Kaya sa Marcos 7 verse 8, ang sabi ni Jesus, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Kasi noon sinita nila yung mga alagad ng Panginoon kasi hindi sila nagugas ng kamay bago kumain. 'Di ba? Ano yun sa kanila, labag yun sa kanilang tradisyon. Ang problema, mas pinapahalagahan nila yung tradisyon nila kaysa sa salita ng Diyos. Sa salita ng Panginoon, alam niyo noon yung mga anak na ang utos, 'di ba, na igalang ninyo ang inyong ama at ina. Yan yung utos. Pero sa tradisyon nila, sinasabi ng mga Pharisees na kapag ang isang tao, yung isang anak, nagbigay siya sa templo, pwede niyang sabihin sa kanyang magulang na kung ano yung maitutulong ko sa inyo, binigay ko na sa templo. Bakit? Kasi sila yung makikinabang nun. Biruin ninyo, para sa kanilang sariling kapakanan, yung salita ng Diyos ay binabaliwala nila, tapos dinaragdagan nila ito ng kanilang sariling tradisyon, ng kanilang sariling mga kautusan. Kaya si Jesus Christ nagagalit sa kanila kasi binabaliwala nilang salita ng Diyos, masunod lang nila yung tradisyon na kanilang pinaniniwalaan. Okay, kaya wag nating daragdagan o babawasan ng salita ng Panginoon. And number 2, hindi lahat ng gusto nating malaman ay sinulat sa Biblia. Yan dapat nating malaman. Okay? Hindi lahat. Hindi sinabi ng Biblia, hindi sinasabi ng Biblia na ipinapaliwanag nito ang lahat ng maaaring malaman tungkol sa Diyos at sa kanyang magawa. Okay? Of course, limited lang. Tayong mga tao, napakalimitado lang natin. At yung Bible, hindi siya isinulat para malaman natin ang lahat ng bagay. No, halimbawa, hindi nito sinabi yung eksaktong date o time nung nilikha niya yung langit, yung lupa, yung lahat ng nakikita natin sa creation. Pero makikita natin sa Genesis na ipinahayag ng Diyos yung sunod-sunod ng kanyang paglikha. Now, kung paano niya ito nilikha, kailan niya ito nilikha, ang Diyos na. No, sa Diyos na 'yon. Hindi na natin kailangan pumunta. Alam mo 'yan, alamin 'yon na para gumawa pa tayo ng iba pang katuruan. No, focus tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. At nung sinasabi ng Genesis na yung nilikha ng Diyos, napakabuti, napakaganda ng nilikha ng ating Panginoon. So yun yung ating panghawakan. Okay? So hindi lahat ng gusto nating malaman isinulat sa Bible. Hindi ibinigay ang Biblia upang masagot ang lahat ng ating curiosity. Okay, tungkol sa tanong sa science, no? Of course, yung science nasa ilalim yan ng authority ng Bible, no? So hindi 'di ba yung marami curious sila sa science, tapos pupunta sila sa Bible, sa mga philosophy, no? May mga curiosity tungkol sa philosophy, tapos hanapin nila sa Bible, gusto nila hanapin sa Bible. Even sa theology, sa sobrang nagpapakalalim ng sobra, although hindi naman masasama yung mga bagay na yan, but hindi yan yung purpose ng Diyos kung bakit ibinigay sa atin ang Bible. No, ang katotohanan, ibinigay yung Bible sa atin upang ipakita sa atin kung sino ang Diyos at kung paano natin siya
makikilala, paano natin siya mamahalin, paano natin siya paglilingkuran. Yan yung purpose kung bakit ibinigay sa atin ang Bible. Kaya minsan may mga tao na sobrang, alam niyo yun, yung ang daming questions na tungkol malaman, tungkol sa mga bagay-bagay, wala namang pananampalataya kay Kristo. Alam nyo, kahit na ang tao ay alam niya ang lahat tungkol sa Bible, napakalalim ng kanyang kaalaman tungkol sa Bible, kung wala siyang tunay na relasyon kay Kristo, lahat ng natutunan niya ay bali wala. Nananatili siyang mangmang kasi wala siyang relasyon sa Panginoon. Wala siyang takot sa Diyos. Okay? So, ang sabi ng Deuteronomio 29 verse 29, ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. So makikita natin, ang mga bagay na lihim, para daw yan sa Panginoon. Ang Diyos may mga nilihim din naman. Ang Panginoon, hindi lahat ipinahayag ng Diyos. Pero sapat yung Bible na para makilala natin ang Diyos. Pero hindi lahat ipinahayag ng Diyos. Okay? So, pero may mga bagay na para sa atin. May mga bagay na para sa Diyos, may mga bagay na para sa atin. At yung mga para sa atin at para sa ating mga anak, kung tayo, sa context nila, sa panahon nila, no? Binigay 'yon upang magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan. So, kaya may mga inilihim, may mga para sa Diyos at merong ibinigay sa tao at ang dapat gawin ng tao sa ibinigay sa kanya ay kaniyang sundin. So dahil ang Bible binigay sa atin, yan yung dapat nating sundin. Okay? So John 20 verse 30 to 31. Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Okay, so si Jesus Christ, nung siya'y muling nabuhay, marami pa siyang ginawang mga himala. Okay, sa harapan ng kanyang mga alagad. Kaya nga lang, hindi na yun naisulat. Okay, meron lang ipinasulat ang Diyos kay John doon sa kanyang gospel. Okay, yung ibang ginawa ni Jesus Christ hindi na naisulat. Okay, pero sabi ni John, yung purpose, kaya binigay niya yung sulat na to, yung Gospel of John, kasi ang purpose, sabi, ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. So kaya pala isinulat yon, yung Book of John, para yung mga bumabasa, sumampalataya kay Jesus Christ, na siya yung Mesias, na siya yung anak ng Diyos. At sa kanilang pagsampalataya ay magkakaroon sila ng buhay sa kaniyang pangalan. Okay? So, yan yung purpose ng Bible. So, yan. So, kung babasahin natin ang Bible, ng may paggalang, may pag-unawa, syempre, makikita natin na ang Diyos nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Bible mismo. Okay? Dahil yan yung aklat ng Diyos. Okay? Ang sabi ni J.C. Ryle, sermons and tracts and theological writings of all kinds may be sound and edifying, but they are only the handiwork of an inspired man. The Bible alone is the book of God. So yung mga sermons, no, yung mga tinuturo, yung mga tracts na pinamimigay, yung mga theological writings, mga iba't ibang libro na isinulat ng tao, maaring ito ay may kalaliman ng pagkasulat, talagang maganda, no, napapakinabangan, ito ay nakakapagpatibay ng pananampalataya. Pero tandaan natin, yan ay ginawa ng hindi inspired na tao. No, ibig sabihin, yung mga book na yan, hindi yan inspired. Kasi ang inspired lang ay ang Bible. Dahil ang Bible lamang ang aklat
ng Diyos. Okay? So kaya yan yung dapat nating malaman na ang Bible ay aklat ng Diyos. So wait lang mga kapatid, post ko lang konti na medyo kunin ko lang yung charger ng laptop ko. Okay? Nasusundan ba natin yung teaching? Nga po kayo, mag-like nga po kayo kung nasusundan natin. Okay. Sige. Yan, praise God. So, yan. Kaya sa pamamagitan ng Book of Nature, malalaman natin na may Diyos. Okay? Yan, pinag-aralan natin, may book, yung Book of Nature, Aklat ng Kalikasan, malalaman natin na may Diyos. At sa pamamagitan ng Book of God, yung Aklat ng Diyos, which is yung Bible, ay makikilala natin at maunawaan natin ang kalooban ng Diyos at ang kaniyang pagliligtas. No? May kilala natin ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang salita. So, okay, tapusin ko lang yung hanggang number 2. Okay, so number 2, nagsalita ang mga tao mula sa Diyos. Nagsalita ang mga tao mula sa Diyos. Men spoke from God. Ano ba ibig sabihin nito? Okay, nagsalita ang mga tao mula sa Diyos. Men spoke from God. So ang Bible, ito ay aklat ng Diyos. Siyempre, gaya ng sabi ko kanina. Okay? At ito'y nagbibigay ng malinaw at tiyak na mensahe sa atin. Yan yung Bible. Ngunit tulad ng nakita natin, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng tao. Okay, so ang Diyos, ginawa niyang mouthpiece niya ang mga tao at ang mga tao ang siyang sumulat din sa Bible. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, una sa lahat dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. No, ito, men spoke from God. No? So itong mga taong ito, like yung mga prophets, nagpahayag sila. Kaya di ba pag nagsasalita sila, thus says the Lord, sinabi ng Panginoon. Kasi sinasabi nila na itong message na to, hindi namin to gawa, hindi namin to likha, ito ay mula sa Diyos. Okay? Kaya ang lahat ng yung mga, kahit yung mga pagpapakahulugan, yung mga interpretation sa mga prophecy, hindi yun mula sa tao yung interpretation, kundi mula sa Diyos din. At ganun din yung mga tao na nagsasalita tungkol sa Diyos, okay, tungkol sa mga bagay ng Diyos, sila ay inudyukan ng Espiritu Santo. Okay? So, maging yung mga sumulat ng salita ng Bible, okay, ginamit sila ng ating Panginoon. So, ito yung unang point natin dito. May dalawang author ang Bible. Okay? May dalawang author ang Bible. So, bawat aklat ng Bible ay merong dalawang author. Okay? Ang banal na Espiritu, na siyang pangunahing author,
at ang taong sumulat ng aklat, yung mga taong sumulat ng aklat. Okay? Kaya kailangan natin kilalanin yung human and divine elements sa buong Biblia. Okay? So dito 'di ba sa number 1 ang unang author, yung divine author, mismo ang Diyos. Okay? Siya yung author ng Bible. Pangalawa, yung human authors. May mga authors, may mga sumulat ng Bible. Pero ang ultimate author nito is ang Panginoon. Kaya sabi dito, God is the ultimate author, humans are the instrumental authors. Okay? So, yung Bible, mula talaga siya sa Diyos. Okay? Pero, ginamit ng Diyos para maisulat ang Bible, ginamit ng Diyos ang mga tao. Okay? So, ang mga tao na ginamit upang sumulat ng mga aklat ay pinangasiwaan ng Diyos at ipinasulat lamang ng Panginoon kung ano yung gusto niyang ipasulat sa kanila. Kaya ano ang naging resulta? Ang resulta ay perpekto, banal, at walang kamali ang salita ng Diyos. Yan yung naging resulta. Bakit? Kasi meron siyang divine author, which is ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng awit 12 verse 6, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. So yan yung yan yung Bible. No, perfect. No, makapitong dinalisay, napaka-perfecto ng Bible. Pure siya and perfect ang Bible. So, may mga tao na nagsasabi na hindi sila naniniwala sa Bible dahil isinulat lamang ito ng tao. Okay? May mga taong ganun. Pero, yung mga taong to, ang bilis nilang maniniwala sa mga post sa Facebook. Makita sila ng post, pinapaniwalaan nila. Naniniwala sila sa mga libro. Naniniwala sila sa mga newspaper, sa mga dyaryo. Nagawa lang din naman ng tao. Di ba? Tingnan ninyo yung tao. Kaya nga, ang tao para yung ang Bible ay kanyang paniwalaan at kanya itong sampalatayanan, yung mga nakasulat dito, yung sundin, yung sinasabi dito. Kailangan ng Holy Spirit, no? Kailangan ng Holy Spirit. Kasi kung walang banal na espiritu, hindi niya talaga tatanggapin ang salita ng Diyos at hindi siya magpapasakop sa salita ng Diyos. Yes? Isinulat ng tao, yung Bible, pero ang tunay na may akda nito ay ang Diyos mismo. Ginamit niya lang na instrumento ang mga tao para maipahayag niya ang kanyang sarili. So ang sabi ng sa The Gospel Coalition, sa kanilang article na Scripture as a Divine Human Book, ang sabi dito, ipinapakita ng Biblia ang sarili nito bilang salita ng Diyos. Kaya naman, ang banal na kasulatan ay may tatak ng banal na otoridad, nagsasalita ng walang kamalian at nagpapakita ng isang nagkakaisang diwa. Kasabay nito, ang Biblia ay binuo sa pamamagitan ng mga tao bilang kasangkapan. Okay, mga tao bilang kasangkapan. Kaya nagkaroon ito ng malawak na pagkakaiba-iba sa uri at estilo ng pagsulat at ganap na naiugnay ang kasulatan sa karanasan ng tao. Sa kabila ng pagiging may hangganan o yung fallible, ang tao fallible, pwedeng magkamali, no? Yan ibig sabihin niyan. At iba't ibang pananaw ng mga manunulat na tao, ang Biblia ay nabuo sa ilalim ng ganap na kontrol ng Diyos upang makamit ng kasulatan ng kanyang layunin na ipakilala ang sarili sa mga kalalakihan at mga kababaihan o sa lahat ng tao. Na iparating ng mga manunulat na tao ang salita ng Diyos dahil sa inspirasyon ng Espiritu Santo na siyang nangasiwa sa proseso ng pagsulat ng Biblia kung paano ang Diyos din ang soberanong lumikha at umubog sa mga taong kasangkapang ito para sa nasabing layunin. Bagamat kinikilala natin at nakikinabang tayo sa pagiging makatao o human character ng kasulatan ng Scripture, ang pangunahing kaisipan ay nananatiling ang kasulatan ay salita ng Diyos. Kaya naman, dapat itong basahin ng may paggalang at tanggapin ng may pagsunod. So, yan yung sabi nila.
ng The Gospel Coalition. So makikita natin no ang Diyos gumamit siya ng mga kasangkapan at yung mga tao na ginamit niya, siya yung guide sa kanila. Ginaid niya sila para maisulat yung nais ng Diyos na maisulat. Kaya meron tayong Bible ngayon. Okay? So next, iba-iba yung estilo at genre ng pagsulat ng Biblia. Okay? Iba-iba yung estilo niyan. Okay? May kita natin na ang bawat author ay may kanya-kanyang style ng pagsulat. Halimbawa, si Isaiah. Si Isaiah, yung sulat niya powerful napaka-powerful ng sulat na Isaiah, no, majestic, napaka-maringal ng sulat ni Isaiah. Kay Solomon naman, 'di ba, yung parang yung malalim malalim mag-isip si Solomon, ganun yung style niya. Sa Bagong Tipan si Luke, 'di ba, mahusay siya sa Greek. Mahusay sa Greek si Luke, pero si Marcos naman hindi sinasabi na hindi daw ganun kapulido yung sulat ni Mark, no? So magkakaiba-iba sila ng style. So hindi ginamit ng banal na espiritu ang mga may akda o yung mga sumulat ng Bible na parang secretary na dikta-dikta yung bawat salita. Ito yung sulat mo, ito yung sulat mo. Hindi ganoon yung ginawa. Okay, halimbawa ganito. 'Di ba? May isang 'di ba yung kabayo na may kalesa tapos merong driver. Okay? Yung driver, yung kabayo, lumalakad siya sa kanyang sarili. Okay? Kung paano niya hinihila yung kalesa sa kanyang sarili yon. Pero yung nagga-guide sa direction ang driver. Kaya nakakapunta sila sa pupuntahan nila na yung kabayo, naglalakad siya sa sarili niyang kaparaanan kung paano niya hinihila yung kalesa, pero yung driver, ginagawa niya rin yung part niya para makadating sila sa tamang direksyon. So parang gano'n yung ginawa ng banal na espiritu na kung saan ginaid niya yung mga sumusulat ng Bible o ng mga books sa Bible para maisulat kung ano yung dapat isulat. At ginawa nila yon sa pamamagitan ng sarili nilang style. Okay? Kaya makikita natin na hindi inalis yung kanilang mga katangian, hindi inalis yung kanilang mga kakayahan, yung kanilang kultura, yung kanilang mga personality. No, halimbawa, 'di ba si Luke magaling sa Greek, si Mark daw hindi ganun kapulido magsulat. Tingnan niyo, meron silang kaibahan. Hindi sila pare-pareho, pero ginamit sila ng Panginoon. Okay, iba-iba silang estilo, iba-iba rin yung paraan ng kanilang pagsulat, no? Katulad ng Proverbs, ang ginawa ng Proverbs, inipon niya yung mga sa kawikaan, inipon niya yung mga aral, kinompile niya, saka naging isang book. Ganun yung ginawa ng sa Proverbs. Si Luke naman, ang ginawa niya, nag-research siya. No? Nag-research siya, nagtipon siya ng mga information para sa gospel at para sa book of Acts. Ganyan yung ginawa ni Luke. So may iba't iba silang diskarte, may iba't iba silang kaparaanan, may iba't iba silang mga style, may iba't iba silang ginawa. So ganyan ang yung pagkasulat ng Bible. Okay, so yung Bible, may iba-iba rin ito ng genre. Okay? Ang Bible, may kita natin, una, di ba, sabi dito yung sa kasaysayan, merong historical narrative. Like yung Genesis, Exodus, Book of Kings, may kita natin tungkol yan sa kasaysayan, historical narrative yan. Meron ding batas o law sa Leviticus, sa Deuteronomy, may kita natin yan. Yung karunungan o wisdom literature, saan natin may kita yan? Sa Job, sa Proverbs, sa Ecclesiastes, no? Wisdom literature yan. Tula at awit, may kita natin yung Book of Psalms, tapos Song of Solomon, 'di ba? Iba-iba sila ng genre, no? Tula at awit,
ano yun, poetry yun. May prophecy, prophetic books, no, like kay Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, marami mga prophets, gospels, no, tungkol naman to sa buhay ni Jesus Christ at sa ginawa niya kung paano niya iligtas ang mga paano niya tayo niligtas. Makita natin yan sa Matthew, Mark, Luke, John. Okay, at mga epistles o mga sulat na sinulat ng mga apostol para sa iglesia, 'di ba? So, makita natin iba-iba yung genre ng pagsulat ng Bible. Okay? So ang mga manunulat ng Biblia ay nagsalita at sumulat ayon sa pangangailangan ng kanilang panahon. Kaya naman makikita natin sa kanilang mga akda ang kanilang sariling estilo, karanasan at kultura. No, gayunpaman, naniniwala tayo na sa kabila ng paggamit ng kanilang pagkatao, binantayan at iningatan sila ng Diyos at yung tinatawag na divine preservation upang hindi sila magkamali sa anumang aspeto. So nangangulugan ito na ang Biblia ay ganap at natumpak at walang mali maging sa mga turo tungkol sa pananampalataya o sa mga detalye ng kasaysayan, yung mga historical facts. Dahil ang Espiritu Santo ang nagtiyak ng bawat salitang na isulat ay ang mismong katotohanan ng Diyos. Okay? Kaya makikita natin yung kaya pagbabasahin natin yung Bible, 'di ba? Hindi naman natin babasahin yung Bible, yung pang-unawa natin is sa panahon natin ngayon. Okay? Kasi yung mga sumulat noon, meron silang mga language na ginagamit sa kanilang panahon na hindi ginagamit sa panahon natin ngayon. Kaya mahalaga na tayong nagbabasa ng Bible, inuunawa natin yung context, yung background, ano ba yung genre ng book na binabasa natin para maging maayos yung interpretation natin sa salita ng ating Panginoon. Okay? So, sabi ng godquestions.org, sa what are the different forms of the biblical literature, ang sabi doon, dahil ang sangkatauhan ay may kakayahang umunawa at magpahalaga sa iba't ibang anyo ng panitikan, gumamit ang Diyos ng maraming genre upang ipahayag ang kanyang salita. Sa kabuuan nito, matatanto natin, matatanto niyan yung nagbabasa ng Bible na ang Biblia ang pinakadakilang obra maestra ng panitikan sa mundo at ang mismong salita ng Diyos. So yan yung salita ng ating Panginoon. Iba-iba yung genre, iba-iba yung style ng pagkasulat. So purihin ang Panginoon sa Bible, 'di ba? Ang dami nating nawa ay natuto kayo, pero sige, samantalahin ko na mga kapatid dahil matagal naman tayong hindi nakapag-aral. Sa number 3, for the last, isama ko to yung katotohanan ng pangkasaysayan, historical facts. Ito naman para mas ma-appreciate natin. Kaya ko to sinama kasi parang gusto kong mas mahalin natin yung Bible na meron tayo. Okay, historical facts. Merong mga nagtangka na wasakin ng Bible. Okay? Sa kasaysayan. Pero sila ay nabigo dahil pinanatili ng Diyos ang Bible. Isa sa mga nagtakda nito o nagtangka na wasakin ng Bible ay si Emperor Diocletian. Okay? Emperor siya sa Rome. Okay? So si Emperor Diocletian, nagsimula siyang mamuno sa Roma noong 284 AD. Tapos noong 303 AD, inilabas niya yung unang edict of persecution. Merong kautusan na pag-persecute sa mga Christians. At yung edict of persecution na ito, nag-uutos ito na sunugin ang lahat ng kopya ng scripture noon kasi hindi pa naman kumpleto na compile yung Bible, pero yung mga sulat ng mga apostol nandoon sa panahon nila. Okay? So ang gusto niya, ito yung matinding pinakamalaking persecution na nangyari daw sa kasaysayan. Ang gusto niya ay yung wasakin niya yung mga simbahan at yung mga scripture ay sunugin. Okay?
So sa mga sumusunod na taon, mas mahirap daw yung nangyari dahil pinapahirapan niya yung mga tao, kinukulong at pinapatay yung mga Kristiyano na hindi sumusunod sa kanyang kautusan. At pinipilit sila na sunugin nila yung Bible at gawin nila yung paganong ritual. Okay? So yan yung ginawa ni Emperor Diocletian. Bagamat maraming kopya ng banal na kasulatan na nasunog at maraming Kristiyano yung nagdusa, pero hindi tuluyang nawasak yung salita ng Diyos. Sa halip, anong nangyari? Nagtulak ito sa mga Kristiyano na mas ingatan, no? At lihim na ipamahagi yung Bible, yung mga scripture, no? Kaya yung scripture nanatili hanggang ngayon at natili itong sumunod na henerasyon hanggang sa panahon natin ngayon. At noong 311 AD, sa ilalim ng kasamahan ni Diocletian na si Emperor Galerius, inilabas niya naman yung Edict of Toleration. Yung Edict of Toleration, pinapahintulutan nito yung mga Kristiyano na mag-practice na ng kanilang faith at makapagtipon uli. So, may kita natin sa kasaysayan, merong makapangyarihang tao na gustong wasakin ang salita ng Panginoon. Nagkaroon ng matinding persecution para sa mga Kristiyano. Pero ang mga Kristiyano, ano nangyari? Hindi sila nagpatinag. No? Gumawa sila ng paraan para yung salita ng Panginoon ay ma-preserve. Of course, ito'y God dahil sa providence ng ating Panginoon. Tingnan nyo yung mga manunulat na to, si Eusebius at saka si Lactantius. Ang sabi ni Eusebius, it was commanded that the churches be leveled to the ground and the scriptures destroyed by fire. So yun daw yung yung utos na kung saan yung church ma-level siya sa ground. Ano yun? Pagka naka-level sa ground, syempre durog yun, pino yun. Ibig sabihin, ang gusto ni Diocletian, yung church talagang mawala na. At yung mga scriptures ay tupukin sa pamamagitan ng apoy. Ang sabi ni Lactantius, ang sabi niya, the edicts commanded that the churches should be demolished, the scriptures burned. No, yun daw yung edict, yung edict, no, inuutos na yung church demolish, wasakin, sunugin yung scriptures. No, ang tindi ng na-experience nila. Pero yung scripture ay nanatili pa rin, no? Kasi ang Diyos kasi yung nag-preserve nito. Kaya hanggang ngayon napapakinabangan natin ang salita ng Panginoon at hindi na maawat yung pagpiprint ng Bible. Maraming mga publications ngayon ng Bible, mas lumalaganap ang salita ng Panginoon. So pangalawa, yung Soviet Union. Okay, yung Soviet Union noong 1917 to 1991 ay pinagbawal yung mga relihiyon at tinuturing na yung Kristyanismo ay delikado para sa ideology ng state nila noon. Kaya maraming mga simbahan yung sinira, maraming mga Bible yung sinunog. So ganyan yung nangyari noon, sadyang napakahirap. No, daming pinagdaanan ng Bible. Pero sa kabila nun, maraming mga Kristiyano daw yung nagtatag ng underground networks. Anong ginagawa nila? Lihim nilang kinopya yung Bible at nagtatago nila to sa mga bahay-bahay, pinapasa sa mga mananampalataya. Sa pamamagitan nito, lumaganap ulit yung salita ng ating Panginoon. Di ba? Hindi napipigilan yung Bible kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon. Maraming nagtatangka, mga makakapangyarihang tao, gustong mawala yung Bible pero nananatili. Bakit? Kasi ito ay aklat ng Diyos. Tingnan niyo sa mga pictures. Nakita ko to sa post. Hindi ko alam kung paano basahin to. Eurythmics. Ito yung museo to. Ito makikita natin dito yung banning and burning Bibles. So yan, yung mga pictures ng Bible na sinunog. Okay? So yung anti-religion, yung mga communism. So yan yung Bible sinunog
para matigil. Pero yung Bible ay nanatili. Kaya mga kapatid, bilang mga Kristiyano, no, yung Bible natin, ang daming pinagdaanan yan. Maraming namatay dahil sa Bible. Si William Tyndale, I think William Tyndale, namatay siya dahil sa kanyang pagsali niya sa English ng Bible. Si William Tyndale ata yun. Namatay sila. Pero yung mga tao noon, dahil sa pagmamahal nila sa scripture, diba, gumawa sila ng paraan para manatili yung salita ng ating Panginoon. Siyempre, nasa ilalim ito ng providensya ng ating Panginoon. Kaya naman, tayong mga mananampalataya, mga kapatid, mahalin natin ang salita ng Diyos. Basahin natin to, sundin natin to, ipamuhay natin to, at ibahagi natin ang salita ng Panginoon. So, yun, purihin ng Panginoon. Hindi tayo ngayon mag-accommodate ng question and answer dahil tinapos ko lang yung session na to para hindi na natin to babalikan sa susunod. So hindi tayo magkakaroon ng question and answer, pero I hope na yung meron kayong mga notes, may sulat kayo, so Sunday dalhin nyo yung inyong mga notes and i-check ko. Okay? So, purihin ng Panginoon. Ayan ang, ano ba to? Tapusin ko na, stop sharing. Yan. Pause. Okay, so mag-picture tayo mga kapatid. Ay, ano ba ako? Nawala ako . Ay. Yun. Ay. Paano ba ako? Hello? Okay. Yun. Yun. Yan. Okay, so mag-picture po tayo mga kapatid. Hindi ko alam ako dito. Oo nga. Akala ko nawala. Yan. Okay, so pwede pa tayo mag-picture. And dalawa ako. Ay, hello po. Magandang gabi po sa inyo. Okay, sige. Picture. Paano ba? Yan. Okay, smile. 1, 2, 3. Yan. Isa pa po. Kung meron po kayo, kaya nyo makapag-vlog picture. Picture din po. 1, 2, 3. Smile. Okay. So, prayer po tayo. And welcome. Nandito Sister Mary Jane. Sama na. Yan. Okay. So, sino po ang gusto mag-close prayer? Hindi tayo matatapos nito kapag di kayo mag-close prayer. Sige po, Pastor. Ako na lang.
Tama mo si Ricky. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa pribilehiyo na makarinig kami ng iyong mabuting balita. Salamat Lord sa lingkod mo na ginamit upang kami ay turuan at upang lalo kaming lumago sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Dalangin ko na patuloy mo po kami pagpalain, maging ang mga kapatid ko, Panginoon, na nasa ibang lugar. Ikaw nga po patuloy na gumabay sa kanila. Salamat o Diyos sa pagkakataon na ito, naway patuloy na ikaw yung mapagpala at patuloy na maibalik nawa namin sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga Thank kapatid. you po, Pastor. God bless. Doon. Thank you po. Good night po. Good night po. God bless po.